Actually, ito po yung kadugtong noong last July 14, if I'm not mistaken. That was 2 weeks ago. Okay. Sige, can we open our Bible sa aklat ng Ikalawang Hari? Okay. Hindi po yan mahirap hanapin. Katabi lang ng unang hari yan. Okay. Kasi naturally, 2 Kings, di katabi ng 1 Kings. Okay. Sige, 2 Kings chapter 5. Ito yung kwento na kung saan... Sige, basahin ko muna. Sige. Sundan niyo po ako bilang taga-Biblia po ang aking... Tagalog po ang aking babasahin Biblia. Okay. Ang sabi dito sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalugdan ng hari sapagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay kitongin, siya ay si Naaman. Okay? Verse 2. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya. Verse 4. Second Kings, chapter 5. Okay. Verse 4. Sinabi ng Israelita, sinabi ng babae kay Naaman, nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat ng hari sa hari ng Israel. Lumakad nga si Naaman, may dalang 30 putol ng pilak, 30,000 putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anong sulat? Mahal na haring Joram. Ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Bakit naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami? Okay, verse 8. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinapasabi nga ng ni Haring Joram kay Naaman na hanapin nito si Eliseo, kaya sumakay ito sa kanyang karwahe. Nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal at kabayuan. 10. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Ilang beses daw? 7 times. 7. Okay. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa naman sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng matuwid, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisiring? Bakit hindi sa alinmang mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at Farpar? Hindi ba't mas malinis yun kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. 13. Lumapit ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipapagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa yan? Ipinaghuhugas lang kayo para luminis. 14. Kaya nang mapag-isip-isip, ito ni Naaman.
Parang ikaw, isip-isip muna ha. Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman. Lumusong siya sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. 15. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdadamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. I will stop there. Okay, praise the Lord for His word. Okay, now, itong kwentong ito, Old Testament obviously. At ang katapat nito, kagaya nung kinwento ko sa inyo, na text natin nung nakaraan, is Matthew 8:1-13. Okay? Na pareho silang sundalo, pareho silang may katungkulan, pareho silang may ranggo, pareho silang may sinabi sa buhay. Now, alam nyo, ang kwento na ito parang fairy tale, na may isang taong nangangailangan, tapos si propetang Eliseo, by the way, Eliseo na, hindi na si Elias. Tapos na yung tenure ni Elias, ni Elijah. Ngayon, sino na? Si Eliseo na. Okay? Okay? At, kaya sabi ko, para itong fairy tale, na may hawak ng magic wand, sino? Si Eliseo. Tapos, itong Naaman ngayon, unfortunately, may kailangan siya. Okay, no. Dali ha. Lalabas muna tayo sa context ng Biblia. E parliamo terra-terra. Ito po ang realidad sa buhay ng tao. Okay. Alam po, agree kayo. Lahat tayong tao, regardless kung anong katayuan mo sa buhay, mayaman, may pinag-aralan, may tinapos, okay. We cannot deny the fact that all of us needs God. Amen. Okay? Yung mga nag-amen lang, yun lang ang nag-confirma. Okay, ulitin ko ha. Hindi may pagkakaila sa ating lahat, may pinag-aralan wala, mayaman, mahirap, pare-pareho tayo. Hindi natin may tatanggi na kailangan natin ang Diyos. Okay? Now, kasi, ganito, walang mic. Sige, parang na lang ng mic siya. Okay. Yan. Can you hear me? Amen. Sige, siguro pakitaas, Brother Maki, yung pangalawa, yung number 3. Okay. Yan. Okay. Now, kaya ako sinabi na lahat tayo kailangan natin ng Diyos kasi ganito po yan. Hindi ka pwedeng sumandal sa yaman mo. Hindi ka rin pwede lalo tigit sumandal sa runong mo o sa kaalaman mo. Agree kayo? Amen. Yung mga matatagal na dito sa Italia, eto lagi yung naririnig sa akin. Hindi ka rin pwedeng sumandal sa lakas mo. 30 years ka na sa Italia, naubos mo euro, hindi. Ano naubos? Lakas mo. So we cannot simply deny the fact that we cannot rely on these things in our lives. But one thing's for sure, we can rely on God. Kaya lang, kasi ito yung title ng ating aralin. Kaya lang, alam nyo sa totoo lang, ang kapamaraanan ng Diyos sa buhay natin, iba-iba. Agree kayo? Amen. Kasi, yan po ang title ng ating aralin, The Ways of God. Depende ang kapamaraanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi mapagkaila, lahat tayo iba-ibang pangangailangan natin. Amen? Sige, yung walang mga pangangailangan, taas ang kamay. O, kita nyo, walang nagtaas ng kamay.
Lahat tayo may pangangailangan. One way or another, may buwata sa puso mo. Considering the fact, linggo-linggo ako nasa church, stable lang trabaho ko, good high-paying job. But mind you kapatid, may buwata sa puso mo. Bakit? Isa lang naman ang pwedeng pumuno niyan talaga eh. And I can guarantee you, not money. Not material things. Not even your car. At ang makakapuno lang yan sa puso mo, sabihin mo sa katabi mo, Diyos. Ulitin mo, baka hindi na maintindihan. Sabihin mo, Diyos. Now, because only God can fill the emptiness in the heart ng puso ng tao. Hello? Amen. Now, okay. At, ganito. Kaya ako sinabing, ang makakapuno lang ng heart, emptiness ng heart ng tao, Diyos. Kasi dapat nagkakaroon tayo ng pusong marunong makinig. Ang heart baga nakakarinig. Hindi nakakarinig ang heart, pero dapat ang heart marunong makinig. Now, I would like to ask Brother Maki. Brother Maki, can you please type the word heart sa screen para may pakita ko lang sa kanila for illustration purposes. At patutunayan ko sa inyo na dapat ang puso natin marunong makinig. Anong ginagamit sa pakikinig? Tenga. Kaya lang, anong nangyayari? Kaya nakakalimutan dahil bakit? Tenga nga ang ginagamit sa pakikinig. Pumasok dito, at hanggat hindi yan nadadigest nito, hindi gagalaw ng katawan niya. Now, kita nyo? Ano yan? Heart. Don't you know that the word here is in that word? Nakita nyo? Sa loob ng salitang heart, diyan mo mababasa ang word na here. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat marunong ka makinig, ha? Ayan. Klaro, ha? At hindi basta-bastang kinig yan. Our hearts must learn to listen. Lalo tigit, Kristiyano kang makatatawag. Ang role model mo sino? Kristo. Ang nananahan sa'yo sino? Banal na Santong Espiritu. Bakit hindi ka nakikinig? Dapat ang nagugwida na sa buhay natin bilang mananampalataya, Holy Spirit. The problem is, you have the heart, but you don't know how to listen because you don't hear at all. Okay, now. At isa pa sa nakita ko, alam niyo sa totoo lang, ito na diskubrihan ko matagal na. Ang problema hindi buhay, hindi ang buhay. The problem is not life in itself. The problem is how you handle life. Pare-pareho naman siguro tayong humarap sa pagsubok. Pare-pareho naman siguro tayong paminsan-minsan nawawalan. Agree kayo? Paminsan-minsan pare-pareho naman tayo nagkakasakit. At lalo tigit, hindi may tatanggi ng bawat isa sa atin. Pare-pareho tayong humaharap sa pagsubok sa buhay. Kaya ulitin ko, kung minsan nakikita ko, ang problema hindi buhay in itself It's not life in itself. It is how we handle life. Okay, balik tayo sa ating kwento. Now, kasi sa panahon, sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, ang daming kwento sa Biblia na ang daming mga taong who are in pain. And believe me or not, you better believe me. Kasi ako nakita ko rin sa ambiente ng ospital. When a person is in great pain, lahat ng iuutos mo gagawin niya, masulyebo lang ang dolore. Mabuti nga ang sakit sa ngipin may alaksan.
Buti nga ang sakit sa ulo may bandages. Sakit sa puso, wala. I mean, hindi sakit dito. Puso ito, organ to eh. Para yung sakit ng puso ko. You know, kapag ang problema na puso, emosyon ng tao. Kaya lahat ng avenues para masolyebo ang dolore ng puso mo, hinanap mo. Libangan lang. Before you wake up, bisyo na. Pampaliw lang. Pampalis lungkot. Before you wake up, bisyo na. Sige, sama ka sa amin. Malilit lang naman ang laruan doon. 10-10, 50-50. 4 na weekend yun sa loob ng isang buwan. And before you realize, ang sahod mo ng isang buwan, ubus na. Mind you, realidad ng buhay ko sa kaya minsan nakakalungkot isipin hindi para kutyan yung mga kapwa natin Pilipino, but this is the reality of life here. Ang hinahanap lang, katuwaan lang naman. And before you wake up, hindi na katuwaan yan, bisyo na. At ang matindi, lubog ka na sa utang. Sa pag-aakala, natalo ako nung nakarang buwan, babawi ako. Oh, really? Mas lalong lumubog Now, sa kapanahonan ni Jesus, ang daming taong nangangailangan ng kagalingan because a lot of people are in pain. To cite an example, may 10 kitong meron si Bartimeus na bulag. Di po ba? Oh. Tapos itong kwento, yung kwento natin Matthew chapter 8, yung anak ng senturyon, malubha ang karamdaman, nangangailangan ng healing. Tapos ito, nilipat lang natin sa Old Testament, 2 Kings chapter 5. Pero ang problema ngayon dito, prominenteng tao ang may sakit karamdaman. Sige, isa-isahin natin. And before I will give an introduction, kasi yung character dito sa Biblia, sa ating binasang text, isa-isahin natin. Kasi masasalamin natin kung saan ka sa mga character na ito. Now, sinabi ko, sa panahon ni Jesus, ang daming nangangailangan ng kagalingan. Pero salamat sa Lord, even in the Old Testament, nakikita natin, mga may sakit karamdaman gumagaling. Hello? Nandyan yung mga bulag nakakalakad. Oh. Di ba? Oh. Yung mga pilay nakakakita. Oh. Ay, obvious naman Iba naman yung problema nila. Pero doon natin makikita na even sa prophet days na wala pa si Jesus, ang Diyos nagbibigay ng kagalingan. Hello? Kaya nga lang, sabihin mo sa katabi mo, magkaibang paraan. Kaya ang problema mo, ang solusyon ng problema mo, hindi katulad ng solusyon sa problema ng nasa tabi mo. Amen. Dahil ang katabi mo, iba ang problema niyan, iba ang pangangailangan niyan, at maaring ang katabi mo, meron siya na wala ka. Yan, nakita mo siya, bagong bag, ang ganda ng cellphone, sana all. Oh, pero I can guarantee you, meron ka na wala siya. Amen. O di ba? O di pare-pareho na tayo ngayon. Kaya lang, ang kapamaraanan ng Diyos, magkaiba. Because why? God deals with us individually. Regardless of the faith factor, itabi muna natin yung faith factor. Ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat tao, magkaiba. And it doesn't mean gumawa ang Diyos noon ganitong paraan. Gagawa ulit ang Diyos ganitong paraan. No. Look at the example, ang mga Israelita, nung nasa disyerto sila, 40 years. Araw-gabi. Anong kinakain nila? Mana. First day they step on the promised land. Ba't naging tumigil ang pandesal at ang chicken burger? Hindi kaya kinain nila sa disyerto chicken burger.
tumigil ang mana at ang karne. Bakit? Ang gusto ng Diyos, nasa lupang pangako ka na, bagong menu ang kakainin mo. Kaya dapat, pag may bagong problema, huwag ikalungkot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Bakit? Nangangahulugan, may bagong solusyon ang Diyos sa buhay mo. Ay nako. Hindi ka ba nagsasawa? Ay kung mga Israelita nga tumigil sa mana at sa pugo. Tapos ikaw hanggang ngayon, why? Lord, okay na ako dito, nandito ako sa comfort zone. Inalis ka ng Diyos dyan. Bakit? Ang sabi ng Lord, ipopromote na kita ngayon. But the problem is, inaayawan mo ang kapamaraanan ng Diyos, mas gusto mo yung comfortable ka. Lagi nyo naririnig dito, sino gusto ng bago? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Anong ginagawa mo sa luma? Binitawan. See? Why? Because once God elevates you into a new level, iwanan mo yung old level. Hello? Now, sige, dito. Si Naaman. Okay. Sino ba si Naaman? Opisyal. Mayaman. May tauhan. Takin mo, 30,000 pieces of silver. 6,000 pieces of gold. Tapos, 10 magagarang kasuotan. May tauhan pa siya. Lahat yun nakakabayo. Ibig sabihin, may case sa buhay. Hello? Now, si Naaman, malapit siya sa hari. Bakit? Siya yung pinakakanang kamay ng hari. Siya yung pinakakatiwala ng hari. Okay. Si Naaman ang sabi dito, Naaman was a mighty warrior. Naaman has power. He has wealth. He has connections. Oh. Hindi ba yan ang gusto nating marinig na sabihin ng tao sa atin? Di ba? Pumapalakpak ang tenga mo pag nagkakaroon ng self-praising. Siguro naman, Christian naman na lahat dito. Yung mga kapatid natin, I'm sure, alam na nila to. Lalo tigit pag worker ka. Pag makarinig ka ng salitang, sister, anointed ka naman. Naku, ngiti. Abot hanggang tenga. Ang hindi mo alam, pinahiram ka lang ni Lord ng anointed. Bakit? Kasi kailangan kang i-anoint ng Lord, tatayo ka eh. Kung sa pagtayo mo, dala-dala mo pangalan ng Diyos, alam nga naman ipahiya niya ang pangalan niya. At alang-alang sa pangalan niya, pinahiram ka ni Lord ng anointing. Kaya wag mong ipagmalaki. Si Naaman, he has the title, he has the wealth, he has the power, he has the connection. Kaya lang ang sabi ng Bible, but the 3-letter word that changed, kaya ang 3-letter word na beauty, yun ang nagkambya ng direction ng buhay niya. Hello? Si Naaman, commander, ang daming tao. Oh, okay. Now, he could think of all his accomplishments, a well-decorated soldier. But, yan. Alam niyo bakit lumabas yung salitang sana all? Alam niyo bakit lumabas yan? Hindi niyo alam. Ha? Ay hindi, imposible naman talaga yun eh. We know for a fact that the word is impossible. It will never be applicable to all. Kaya nga nilagyan mo ng sana. Oh, kita niya. Oh. Because otherwise, all na lang ang sinabi mo, hindi. Because why? Your situation differs from my situation. Eto pa. Realidad ng buhay ito. Kasi kamukha ni Naaman. Sad to say, sa mundong ating ginagalawan,
Ang dami nating nakikita. Ang daming tao. We cannot deny the fact. Totoo naman talaga eh. Mayayaman sila. May kaya sa buhay. Pero walang but. Kagaya ni Naaman. They don't have peace. Nagsasama na lang. Kasal. But wala nang pag-ibig. Nagsasama na lang. Nagsasama na lang ho kami alang-alang sa mga bata. See? It's a painful truth. But ang lalaki ng bahay, aircon pa. 120, 130 metri quadrat. Io sto parlando casa qua a Milano. But hindi makatulog sa sobrang isip. Kaya mo naman bumili ng mga masasarap na pagkain, but walang ganang kumain. See? And this is reality of life. At kagaya ni Naaman, may kapangyarihan, may koneksyon, kinikilala. Alam niyo yung anong sinasabing, yung may say sa society. Kaya lang, but, yun bang yung mga kumpare mo, no? Kakukuha mo lang ng yung sasakyan sa konsesyonarya. Nga sa Mercedes mo, no? Wow, pare. Ganda ng kotse mo. 6 months after, hindi lang nila alam, hindi mo na kayang bayaran. That's life's reality here. Marami ganyan. Sa panlabas, okay sila. Sa panloob, bahala na sila. Bakit ko ba problemahin sila? Ako nga, ang dami kong problema. Oh. Tapos sa totoo lang, iintindihin ko ba bang sasabihin nila? Ako naka-Mercedes, ano ngayon? Hindi mo nakita yung aking service. May driver pa. May oraryo pa yan. Ha? Tapos pag titigil yan. Pag pinindot ko, titigil siya. Ha? Ako nagkukuman sa driver kung titigil siya o hindi. Ay, hindi nila na-gets. Hindi nga sundan na. Alam nyo pala eh. Magkano lang ang kailangan kong abonamento minsile? Kano? 35? 39. O 39 lang. 50 sa amin. O yung mga senior citizen daw, libre. Kaya nakita niyo. Okay, ito yung sinasabi ko. Ang realidad ng buhay, kagaya ni Naaman, may mga sinabi sa society, but something is missing. Something is really missing. Why? Hanggat walang Kristo dyan, there will always be something missing in your heart. Amen. Hello? Oh. What's missing is water. Sige, praise the Lord. Now, ganito. Kahit may kaya si Naaman, kahit may koneksyon si Naaman, ang problema, wala siyang control sa sakit karamdaman niya. And by the way, sa Old Testament, maging sa New Testament, ang ketong, ang leprosy is an old dreaded disease. Sa Old Testament, kinukonsider yan. Sa labas ka ng kampo. At maraming instances sa Biblia na even Miriam, kapatid ni Moises, nung pinagsilosan niya si Moises, sabi niya, bakit? Ikaw na lang bang kinakausap ng Lord? Oh, sabi ng Lord, bakit po pinagdidiskita ng alagad kong si Moises? At ano nangyari? Kaya ikaw stand to Now, si Naaman, may case siya, kaya niya lahat, but the problem is, he cannot heal himself. Parang ikaw, may problema si kumare, ang galing-galing mong mag-advise.
Mare, nako, ganito yan. Sandali lang yan, Mare. Ganito, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Tapos, umikot ang mesa ngayon. Ikaw naman ang may problema ngayon. Ang sabi ng kumari mo, Aber, tignan natin. See? Sinaaman, wala siyang kontrol sa sakit niya. At ano ang susi? Sino ang susi pala? Hindi ano. Sino? Yung katulong ng asawa ni Naaman. Yung captive. Now, ganito. Kasi yung captive, yun ang nagsuggest sa senyora niya. Alam niyo, senyora, kung yung mister ninyo pupunta doon sa Samaria, makikipagkita sa propeta, alam niyo, gagaling yan. Hanga din ako dito sa faithfulness, sa trustworthiness nitong katulong ano. Sa totoo lang, pwede naman yung hayaan yung amo niya eh. Mamatay ka dyan, manigas ka. Diba? Pero hindi. She has a great concern sa kanyang daturi de laboro. As sinabi, kung pupuntahin sa propeta, pagagalingin yan. Teka, sandali. Nag-solicit ba si Naaman ng solusyon sa problema niya? Nanghingi ba siya ng ayuto? Parang ikaw nakatungtong ka sa pride mo, nagkakagulo ng mundo dahil sa taas ng pride mo, ayaw mo humingi ng tulong. Ayaw mong magpakumbaba. Dahil bakit? Ang sinabi mo, ganito, ako ang mas matanda. Ganito pa. Ako walang kasalanan. Siya ang lalapit. Siya ang mag-initiate. Siya ang hihingi ng paumanhin. Christian yun. Huwag mo tingnan ang katabi mo, hindi yan ang tinutukoy ko. Linggo-linggo na sa church, ganun ang atidsamento mo? Hello? Now, etong babaeng to, etong captive girl na to, sino ba to? Hindi nang hingi ang amo niya ng suggestion. Actually, sino magaling na doktor kaya kung bayaran? Wala. Ang babae mismo ang nagsuggest sa amo niya. Now, do you believe if I will tell you na sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan natin ng someone. Hello? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, sa paraan ng Diyos, gagamit ng tao ang Diyos, gagamit ng sitwasyon ang Diyos bilang tugon sa matagal mo ng panalangin. Si Elijah lang nung sinabi niya, 3 taon, hindi ulan dito, ano sabi ng Lord sa kanya? Pumunta ka daw sa batis, doon ka magtago. Sinong ginamit ng Lord na nagpakain sa kanya? Kaya yung Uber, bago lang yan, noong pa sa Old Testament may Uber na. Saan umiinom ang propeta? Sa batis. Anong kinakain niya? Tinapay, karne. Carbo and protein. Kaya Lord, alam, balance hindi lang tinapay. I see. Yes, of course. Kaya tingnan nyo, maging mga Israelita, when they were in the wilderness, balance. Hindi lang mana. May protein. Hello? Kaya sa buhay natin, the Lord will send someone. Dalawa yan. Yung someone na yan, kung hindi kay re-rebuke niyan, ang sabi ng Lord ay, nakapikit ang isa mong mata, kailangan kang gisingin, kaya magpapadala si Lord ng someone na yuyug-yug sa'yo. Kita mo kinukorek ka ng kaibigan mo, nagmamalasakit. Anong reaction mo? Huwag mo akong pakialaman. Mas marunong ko pa sa akin.
Ang intensyon ng Diyos sa buhay mo mabuti dahil hindi mo nakita kailanman. Sa creation, Genesis chapter 1. And God saw it was good. Let there be light. Nagkaroon ng light. And God saw it was good. Kaya ang intensyon ng Diyos sa buhay mo, sabihin mo sa katabi mo, mabuti. Magpapadala ang Lord ng tao, kagaya nitong captive na batang ito nakatulong, para maging tulay kung saan makuha ni Naaman ang kanyang kagalingan. Sa buhay mo, magpapadala ang Lord ng tao. Kung nalilihis ka ng landas, magre-rebuke sa'yo. Tapos ikaw to, lakas-lakas ng loob mo, galit ka. Huwag mo nga akong makialman. Teka sandali. Nakakita na kayo ng taong baluktot ang pamumuhay. Alam niyo kung saan nagmula yan? Kasi baluktot ang prinsipyo sa buhay. And a lot of them are claiming, kami Christian. Wala yata akong nakitang. Nabasa ba kayong baluktot na prinsipyo dito? Wala. Kung sinasabi mong Christian ka, ang prinsipyo ng buhay mo galing dito, imposibleng isusulat dito ang isang baluktot na prinsipyo. Ang madalas na nangyayari, na dapat ang katuwiran nito, prinsipyo nito, ina-apply natin sa buhay natin para yung liku-liku natin buhay, tutuwid. Ang problema sa maraming deceive talaga halata mong deceive talaga. Maraming Christian, nililiko ang prinsipyo nito para magkasya sa liku-liku nilang buhay. And it doesn't mean if it's socially accepted, it doesn't mean it's morally okay. Hello? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. No! Kaya sabi ng bata, alam nyo, kapo, alam nyo, among baba, sabi niya, alam nyo ma'am, kung yung amo nyo, kung yung mister nyo, pupunta sa propeta, pagagalingin yan. Now, ganun sinabi ko, gagamit ang Diyos ng someone sa buhay natin para tayo ituwid. Okay, now, sana yun? Wala. Okay, now, we need people in our lives who will demonstrate to us. Kasi may nakalagay dito sa aking notes, babasahin ko, ayoko magkamali. We need people in our lives who can demonstrate the 4 C's. 4C of a loving relationship. First, dapat, sige, kayo magbaluta ha. Kayo mag-evaluate ha. Dapat, yung taong nakapalibot sa'yo, totoong concern sa'yo. Ay. Dahil, ang pagkakaalam ko, sige, pasintabi, pati yung mga makakarinig at makakarinig pa nito at makakapanood. Ang pagkakaalam ko, hanggat may pakinabang sila o may pakinabang ka sa kanila, they will always be around. Sige, gamitan natin ng salitang kalye. Hanggat may mahuhot-hot yan sa'yo, nandyan yan. Kunyari, concern. Kaya dapat i-evaluate natin, totoo ba talagang concern ng taong ito? Kasi kung concern yan sa'yo, hindi niya ito tolerate ang mali mong ginagawa. At yan ang numero 1 magre-rebuke sa'yo. Oy, mali ang ginagawa mo. Ayusin mo pamumuhay mo. Hindi yan na magtutulak sa'yo sa bangin. True Christian friends must be truly concerned to your welfare. At maging sa ambiente ng mga Kristyano, ang dami. Kanino ka nga dadali? Kasi, pastor, akala ko sister. Yung pala, siste. Pwede. Yun ang nakadali sa'yo. Pangalawa, dapat yung tao nakapalibot sa'yo may totoong commitment. Anong ibig sabihin ng commitment? The person who will walk with you through the ups and downs of life.
Hindi yung, okay, masaya tayo, nandyan. Pag nagka-problema, ganyan naman nangyayari. Kagaya ng nagdinaanan mo. Nung marami kang pera, di marami kang kaibigan. Nung wala ka ng pera at lubog ka sa problema, di wala ka ng kaibigan. See? Tapos ikaw to nagmamagandang loob, gustong tumulong, in the end, ikaw ang masama. Ay, bato-bato sa langit. Ang matamangan mabless. Now, hindi lang concern, hindi lang dapat committed. Pangatlo, ano pa dapat? A friend that knows confidentiality. Hindi naman siguro kapatid lahat ng friends mo ang pangalan Marites. See? Because a true loving friend must know confidentiality. Talagang talaga ha. Huwag mo sasabihin sa iba ha. Patay ka ngayon. Ha! I'm sorry to tell you, you trusted the wrong person. Kasi pagdating sa confidentiality, dapat na trustworthy yung friend na yun. Tsaka pambihira, ang pagkakalam ko, ang basura, tinatapon sa basurahan. Ang basura, hindi kinakalat sa lipunan. Kaya nga tinatapon sa basurahan dahil basura. Sooner or later, mangangamoy yan. Nakakita ba kayo ng AMSA na pagkatapos niyang rakulyahin lahat yan? Pagtakbo niya sa autostrada, pinaghulog niya yung sakunero isa-isa. Ay hindi, isang dinadala, doon sa tabakan ng basurahan. See? Tapos hindi lang yun. Ano sinabi ko? Concern, commitment, confidentiality. Last, dapat consistent. Bilangin mo sa daliri mo kung ilan ang mga tao nakapalibot sa iyo na may 4 na karakter na yon. Awanan. Ready? Anong ibig sabihin ng consistency? Umulan, uminit. Nandyan. Pag puro outing nandyan. Ha? Ano ba yan? Pag sinabing maglinis tayo, may pasok ko ako. Nag-overtime ako ng amo. See? Itong batang 4. Now, tingnan nyo. Hindi lang people, hindi lang person. Ano pa? Masabi dito sa aking notes, we need also places in our lives that will provide safety and security. Kaya ang sabi ng batang babae, pumunta ka sa propeta. Saan? Sa Maria. Alam nyo ba ang Samaria sa panahon ni Naaman, third world country? Yes! Depressed as in depressed. Taghirap as in taghirap. Mahihirap ang mga tao. Kaya nag-isip si Naaman, anong mabuti doon? Wala. Kaya lang, kailangan niyang pumunta doon. Ang kagalingan, siya ang pupunta para makuha ang kagalingan. Hindi ang kagalingan ang pupunta sa kanya. Kaya ang sabi dito, we need places in our lives that will provide us safety and security. And I was presuming that church ambiente is one of those. Pero alam ko hindi kayo yun. Alam ko hindi kayo ito. Alam ko wala dito. Walang umimik. A church environment must be a safe place. Okay. Lagi nyo naririnig sa akin, ano tawag natin dito? Pamilya to. Tama? Teka sandali, bababa ako ha. Nagkarmaki, pakilaksan mo nga ng punti yung aking mic. Okay, ganito ha.
Ano lagi ko sinasabi sa inyo? Pamilya to. Hello? This is our spiritual family. This is more than just a church. At sa loob ng isang pamilya, nawawala bagang away? Hindi. Nawawala bagang kiskisan? Hindi. Normal yan. Kaya lang, hindi nangangahulugang kayo magkapatid nag-aaway. Pagkatapos nyo mag-aaway, ano? Hindi na tayo magkakapatid. It's not like that. Sa isang pamilya, normal yan. May nanay, may tatay, may ate, may kuya, may bunso, may nasa gitna. Normal yan. And being inside a family, especially in a spiritual family, where we cultivate our values, our godly principles, dito tayo hinuhubog ng Diyos, dito tayo tinuturuan. Amen. Ay, pinaganak na akong ganito. Hay siya! Doon ka sa moon magsimba. Wala magre-review sa'yo doon. Ay, pastor! Ay, bakit naman? Pinanganak na akong ganito. Ano ba? Gusto mo magbago? Hindi. Ay, pastor, pinanganak na akong ganito. Mali nga eh. Naiintindihan mo ba kang sinasabi ko? Kasi ganito lang ang prinsipyo eh. If it's wrong, change it. If it's not working, change it. Hello? Ang problema, ayaw mong tanggapin ang pamamaraan ng Diyos kasi ganito yan. Hindi nangangahulugang sinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Lahat ng panukala ng Diyos nakadepende sa nararamdaman mo. Ay, hindi naintindihan ang sinabi ko. Sige ha, ulitin ko. Hindi nangangahulugang isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Nangangahulugan ang panukala ng Diyos ngayon nakabase sa feelings mo. Because it doesn't work like that. Pastor, kutob ko talaga, feel na feel ko eh. Na ano? Na nandiyan ang presence ng Lord. Nung nagpe-prayer meeting kami kagabi, bakit? Malamig ang aking likuran. Sister, maghunos dili ka bukas ang bintana. Di sigurado sa labas, kaya ka nilalamig. Faith has no feelings. Hello? At ang panukala ng Diyos, hindi dahil kutob mo, babaguhin ng Diyos ang panukala niya. Alang-alang lang sa kutob mo. Hello? Kaya tingnan nyo, si Naaman, nung pinuntahan niya si Eliseo, anong dala niya? 30,000 pieces of silver, 6,000 pieces of gold. Nakatinag ba kay Eliseo yun? Hindi. In fact, kung titignan natin ang kwento, ganit pa nga si Naaman. Parang ikaw, pag nilindad ka. Sobra naman si Mari. Umatin nga ako ng pesta. Display na nga yung bago kong sapatos. Yung dalawang sina magkabaliktad. Hindi pa nakakita. Oh. Mari, 1.5 yan, ha? Ay, naka. Tingnan nyo! Natinag ba? Guarda ka, Naaman was trying to bribe the prophet. Sa pag-aakala niya, pwede niyang bilhin. Tapos tingnan niyo, he feels insulted. Nagalit siya. Hindi mo lang ako inarap. Inasahan kong ganito. Oh, nakarinig na kayo ng Pastors Only Club? Hindi ba? Maririnig niya sa akin ngayon. Yung Pastors Only Club, ganito yan. Hindi ako pupunta sa unahan at hindi ako magpa-pray kung hindi lang kay pastor. Wow! Hindi ako makikinig sa preaching kung hindi lang din si pastor. Wow! See? Ang tawag dyan, Pastors Only Club. Hindi ako tatanggap ng kahit sinong home visitation liban kay pastor. Wow! See? Hello? Ang tawag dyan, Pastors Only Club. Ay, sister, maghunos dili ka, 15 years ka ng Christian. Hindi ka nabati ni pastor, nagtatampo ka pa. Ako nga, sabi ko, Lord, salamat.
Bakit? Kung magdatingan tayo lahat, ilan tayo dito? 80, 90. Oh. Sabi ko, Lord, salamat. Why? We have a medium-sized church. Bakit? Nakukuha pa namin batiin ng lahat. Dahil kung 5,000 na, wala na. Hindi na kayo magbatian. Na hindi nyo nakakilala yung isa't isa. See? And you're doing the gathering of every Sunday service just for the sake of having a religious service. Yung totoong pagmamalasakitan sa loob, wala na. Hello. Tapos, ipapangalandakan mo, party ako ng Christian, Full Gospel Christian International Ministry. 200 churches all over the world. Oh, really? Bakit? May liligtas ka ba ng 150 churches all over the world? Sister. Hindi ka hindi. Bakit? Ang kaligtasan mo nakabase sa pagtanggap mo kay Jesus. John 14:6, ako ang buhay dahil at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa kundi sa pamamagitan ko, hindi sa pagpasok mo sa isang mega church. Hello? And by the way, bago makalimutan, ito i-evaluate ninyo. Yung mga ballpen at papel, sulat nyo. There are two types of people na nasa tabi mo. Huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi yan ang tinutukoy ko. Dalawang klaseng tao ang nasa tabi mo. Kung hindi yan basement, balcony yan. Ay, walang nakagets sa sinabi ko. There are two types of people that will surround you. The first type is a basement type. Alam niyo yung basement? Ngayon alam niyo na. Hindi pa. Oh. Sila yung mga tipo ng taong pwede. Sila yung tipong taong hihilain ka pa baba. Kaya discern yung maigi ha. Ay, teka, sandali. Sandali, look at me first. Hindi ba kasi sinabi ng Bible, surround yourself with good people? Hindi ba kasi sinabi ng Bible, seek good counsel? Oh, ano sinabi ko kanina? Ang unang tipo, basement type of people. Yung nagpatayo ka baga ng 2-story, gusto niya magpatayo din siya ng 3-story. Yung bumili ka ng bagong kotse, gusto niya bibili siya ng 2 bagong pang kotse. Tapos yung isang type, anong sabi ko? Yung balcony type of people. Ano ba yung balcony? Sa taas. Those people who are willing to help you. Not push you down. Esep, ha? I-discern ninyo. Kayo naman ang nakakalam, hindi ko naman sila kilala. Oh, kayo nakakalam if what type of people surrounds you. If what type of friends surrounds you. Hello? Now. Sige. Now. Okay. Sumunod si Naaman, hindi. Sumunod. Pero nagmamaktol, parang ikaw. Ba't ay sumunod siya? Oh. Siya, pumunta ka sa Samaria, anong meron doon? That forgotten sick place, I will go there. Why? To search for the prophet. Oh. Tapos, ang matindi, nagkaharap sila ng propeta, hindi pa siya in-entertain ng prophet. Probably, itong propetang ito, hindi nag-aral ng... Dali, nasaan na yung aking notes? Hindi siya nakapag-aral ng... Hindi mo nilagay ako dito eh. Ayun. Hindi siya nakapag-aral ng protocol in meeting dignitaries sa English. Paano ba hinaharap ang mga dignitarya? Paano ba hinaharap yung mga katungkulan? May paggalang. Oh. Kasi bakit? Yung mga dignitaries, they come in with stuff. Hello? Sa mundo ganyan.
Mga VIPs, they don't travel alone. Oh. Hindi ako, ang dami kong mga naririnig, mga balot ng pera sa Middle East, nagsa-shopping dyan sa Renesente, sarado ang Renesente. Oh. Ilan ang katulong na sa Oslo? Tapos lahat sasabihin lang, itong gusto ko, yung mga sales staff, hindi magkakandaw gaga. See? Oh. Pero si Eliseo, sabi ko nga, dinalag siya ng 30,000 pieces of silver, 6,000 pieces of gold, 10 magagarang dresses, kasamang staff, para sa kanya, interest. Sabihin mo sa katabi mo, ang friendship ko sa'yo, hindi mo kayang bilhin. Ulitin mo, hindi narinig. Why? Ang totoong friendship, hindi yan nababayaran. Hindi lalo't higit pinagbibili. Bakit? Dahil kung hindi pinagbibili, hindi mo kayang bilhin. Because I will tell you this honestly, ako, sabi ko nga, yan din tinuro ng aming mga mentor sa amin eh. Sa paglakad natin sa buhay, we will only have friends. You will never have best friends. Scordatilo. Maniwala ka sa sinabi ko. Hindi ka kailanman magkakaroon ng best friend. You will only have friend. Friends. But best, mas mabuti pa, ang gawin mong best friend, si Lord. Bakit? Kapag si Lord, ang ginawa mong best friend, ano sinabi kong forces kanina? Concerned si Lord, ano ba? Committed si Lord, ano ba? May confidentiality si Lord, ano ba? Constant si Lord. Umiiyak ka, tumatawag ka, si Lord nandyan. And there are times, much better, bago niyo ikukwento kung kani-kanino, ikwento niyo muna kay Lord. Kasi ang masama, bago mo isinumbong sa Diyos, isinumbong mo na kung kani-kanino. Tapos, nagtaka ka pa. Bakit lumabas? Ay kapatid, tao ang kinwentuhan mo. Hello? No. Sumunod si Naaman, tama? Amen. Oh. Ang worst case scenario is this. Ang sabi ng propeta, hindi pala sinabi ng propeta, ang pinapasabi ng propeta. Sabihin mo kay Naaman, lumublob siya sa ilog Jordan 7 beses. Tapos gagaling siya. Ang kinwestiyon ni Naaman is this. Hindi man lang ako hinarap. Una. Pangalawa, nagdala ako ng entourage, hindi man lang ako pinansin, dinedma ako. Importanteng dignitary ako, may katungkulan, may sinabi sa society, hindi man lang ako pinansin. Tapos, and here comes the solution. Ang sabi ng propeta, pumunta ka sa ilog Jordan. Kaya ang sabi ni Naaman, sa kadami-daming ilog, bakit doon? Teka sandali. Ano ang sakit ni Naaman? Keto. Madumi. Pagdating sa sakit na ketong, ano ang problema? You have open wounds in your skin. Medically speaking, pag may ketong ka at in-expose mo sa madumi, medically, ang ketong mo, lalala. Ang naisip ni Naaman, may ketong na nga ako, palublubin mo pa ako sa Jordan na karumi, ano ang mapapala ko? Di umayaw siya, tama? Di ba umayaw siya? Umayaw siya. Buti na lang na-convince ulit. Kaya nakikinonvince ulit. Sabi, Master. Sabi ng katulong, Master, gano'n na lang ba? Hindi kayo gusto niyong gumaling? Hindi
Di kayo gagawin mo lahat para ka gumaling. Hello? Parang ikaw. Nung hindi mo pa kilala at wala ka pang tamang relasyon kay Kristo, albularyo, manggagaway, ano pa? Fake healer, ano pa? Kaya ka nga nalalate sa trabaho mo eh. Nakatitig ka dun sa scare mo ng metro. Horoscope of the day. Kaya ka nga naiiwanan ng tren eh. Nakatanga ka doon. Tagal naman yung akin, nandiyan na yung treno. O di ba? Ay, maghunos dili ka. Alam niyo sa totoo lang, kung totoo yan, naku, marami na yumaman. Kaya nga pati yung pamreader, nilapitan mo na. Pati yung ano tawag doon, yung bulang kristal. Sa kagustuhan mo na makita. Sige nga, ang pakisabi, ano yung nag-aantay sa akin? Kaya pati yung pamreader, pati yung bolang kristal, lahat ng pinasok mo na. See? Ay Kristiyano yun. Pero nakakalungkot. Pero alam nyo, nung nakita ko, ililigaw natin ang kunti ang kwento. Nabasa ko sa Psalms 119. Ang sabi, your word is the light unto my path. Ito yung sinabi ko na, ang Diyos, ang salita niya, ang iilawan lang niya, yung hahakbangan mo lang. Dahil bakit? Hindi iilawan ng Diyos ang buong gubat. Dahil kapag nailawan ang buong gubat at nakita mo yung mga matang naglalakihan, yung mga lobong nandyan, yung mga bears na nandyan, matatakot ka. And that's what good with God. Why? God will demonstrate every step that you will take. At hindi papakita ng Diyos sa'yo ang buong kurso ng buhay mo. Because otherwise, hindi ka hakbang. Hello? At yan ang maganda sa Lord. Ang pinapakita lang niya, your daily step. Kaya nga, ang Lord's Prayer, give us today our daily bread. Anong ibig sabihin yan? Maging dependent ka sa Lord. Si Naaman ayaw sana niya eh. Kaya lang for the fact, may sakit siya. He has no choice. Kaya sabi ng katulong niya, Master, kahit ano gagawin mo para ka gagaling, eh di lumublob siya ngayon. Now, ano ang nakagaling kay Naaman? Ang tubig? Obedience. Ano ang nakagaling kay Naaman? Ang salita ng propeta? Obedience. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, healing. Sabihin mo sa katabi mo. Healing always come Always come when you do when you do what God wants you to do. what God wants you to do. Oh, may dadagdag ako. Blessing Blessing always come always come when you obey when you obey God. God. Alam nyo, sa Diyos, paradox lahat. Oh, yan, sinare ko na nung Wednesday yan. Alam nyo kung ano ibig sabihin ng paradox? Baliktad. Hindi nyo alam. Ano sabi ng Bible? Gusto mo kang maging dakila? Oh, baby. Sino gustong maging dakila? E di magpakaaba ka. Sinampal ka sa kaliwa. Bigay mo yung kanan. Binato ka ng bato. Batuhin mo ng... di kayo balikan lahat ang prinsipyo. Because in the kingdom principle that Jesus is teaching, maging sa teaching ni Jesus. Gusto mo maging dakila, magpakaba ka. Oh, sa mundo, katalinuhan para sa Diyos, kamangmangan. Oh, ito, mabigat to. Ito mabigat to, look at me. Gusto mo tumanggap? Magbigay ka. Baby, paradox lahat. And that is contrary to the principles of this world.
Ang prinsipyo ng mundo, meron na. Gusto pong magkaroon ng meron pa. Lalo, higit, marami pa. See? Which is contrary yan. Kaya sinaman, wala siyang choice. Gusto mong gumaling, alura, sunod. Estrano ang kapamaraanan ng Diyos sometimes sa buhay natin. Pero gusto mong gumaling, sunod. Gusto mong mapabuti ang buhay, sunod. Eto ganito ha. Tatanungin ko kayo. Sino ang gustong sumunod sa Diyos? Taas ang kamay! Nasusundan ba ganin yung aking tanong? Sino ang gustong sumunod sa Diyos? Taas ang kamay! Ganito ha. Madaling sumunod kung ang gusto ng Diyos, gusto mo rin. Shoot! Mahirap sumunod kung ang gusto mo baliktad sa gusto ng Diyos at malimit sa madalas lahat ng gusto natin kasama ko. Pwede. Kaya ang kapamaraanan ng Diyos, hindi talaga kayang irokin ang utak ng tao. Ang sabi ng Biblia, kung gaano kalaki ang agwat ng langit at ng lupa, ganun kalayo ang agwat ng isip ng Diyos at ng tao. Kaya ako, nai-encourage ako sa sinasabi ng Biblia Hindi mo man alam ang kinabukasan kung minsan hindi man natin maintindihan ang kapamaraanan ng Diyos. And I will close here. Kung minsan hindi man natin maintindihan ang kapamaraanan ng Diyos, hindi man natin maunawaan, hindi man natin mag-gets ang process ng Lord. Pero nung sabi ng Biblia, salig lang ngayong duda, o sa Bisaya pa. Trust. Saling lang, walay din. Hi. Praise God sa mga Bisaya. Magtiwala lang, huwag ka magduda. Amen. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, mas alam ni Lord kung anong ginagawa niya. Oh. Ang problema, mas alam ng Lord kung anong ginagawa niya. Inuunahan mo siya. That's the problem there. Hello? Kaya sa tingin nyo, kung hindi sumunod si Naaman, marumi as in marumi ang Jordan River. And not once. 7. Ikaw, pangilan, twice pa lang quit na. Ikaw, pangilan, buti nga nakaabot ng 3 times yung iba, once pa lang quit. Ang hindi mo alam, sa pang-7, doon kikilos ang Lord. Tiis-tiis na lang lagi. Teka sandali. Pinangako ba ng Biblia? Ano sabi ng Biblia? Buhay na ganap. Ikaw nga, minsan ka palang umiyak. Tingnan mo yung nasa tabi mo. Ilang timbanan ng luhang iniyak niyan. Hindi naman nag-give up. Tingnan mo ang katabi mo. Kalahating kamay yan, kinain na ng problema, nakatayo pa rin. Wala naman ang pang-apot. Wala naman ang tribolta, pastor. Ano nang gagawin ko? Ay, maghunos dili ka, tribolta lang nawala sa'yo. Nawalan ako ng panghapon, paano na to? Ay, panghapon lang ang nawala. Para ka nang sinakloban ng langit at lupa. I can testify. Gangster mo na. Sunod-sunod ng trahedyak duman sa buhay niya. Hinayaan ba siya ng Lord na lumubog? Hindi ka hindi. Amen. Lumubog siya. Para sinaman. Lumubog siya 1 beses. Lumubog siya 2 beses. Every time na lumulubog, di inangat ng Diyos. Kaya na lagi ko sinasabi, hindi man natin maintindihan at maunawaan ang proseso ng Diyos. Tiwala ang kailangan dyan. Dahil bakit? Ako lagi kong nilalagay sa puso at sa isip ko, mas alam ng Diyos kung ano nakakabuti sa akin. Sana ganun din sa inyo. Because God knows what's best for you.
And God's way is always the best way. Perché l'unico io anche a voi ragazzi, Dio non sbaglia mai. Questo io lo posso scommettere nella mia testa. Dio non sbaglia mai. Dahil bakit? Ang Lord, hindi yan haka-haka. Ang Lord, hindi yan feelings. Hello? Kaya sinaaman, on the 7th time, pag-ahon niya, ano nangyari? Baby's chin. At doon niya napatunay, sabi niya sa dulo, walang ibang Diyos. See? Ay, hindi ko alam kung para kanino to, pero alam ko para sa ating lahat ito. Kung minsan we rebel against the ways of God, kung minsan we give up against the process of God, sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka nakakabuti. Sabihin mo. Hindi ka naman dadalhin ng Diyos sa ikakasama mo. Ganito ba ito, pastor? Puro problema. Sabihin mo sa katabi mo, training ground mo yan. Diyan ka pinapatibay ni Lord. Pastor, ganito na lang balagi, ako na lang iiyak. Hayaan mo, darating din ang time na wala ka nang inuluha, kapatid. Mauubos din yung luha mo. Oh, bakit? By that time, matatag ka na. Amen. Kaya sabi ng Lord, matatag na daw. Pwede nang releasean ng blessing to. Wow. Yes. See? Kaya kung ano man yung kapamaraan, ano man ang ways ng Lord sa buhay mo, do not resist. God knows what's best for you. Hello? Kaya ngayong hapon, alam ko marami dito eh. Sabi ng bibig, oo. Sabi ng utak, kaya? Pwede. Kasi hindi kailangan ng Lord ang ikaw ang mag-isip. Dahil bakit? Para sa Lord, finito. Yari na! Hello? Tanong ulit. Sinong handa na tumanggap ng blessing? Okay. Can we all stand?